Aray, aray, Dante, gising. Bakit mahal? Anong oras na? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Parang ano? Huwag mong sabihing ngayon na. Teka, sandali. Hinga ka lang, mahal. Inhale, exhale. Hindi ko na kaya. Aray, parang puputok na. Bilisan mo, ang sakit na talaga. Oo, ihanda ko ng sasakyan. Kaya mo yan, mahal. Konting tiis na lang, ha. Makikita na natin siya. Malayo pa ba? Parang hindi ko na kaya eh. Eto na, binibilisan ko pa. Dante, may tatawid! Mahal, nasagasaan mo yung aso. Oo nga eh, bigla kasi siyang tumuwid. Silipin mo nga. Oo sige, Aray, okay aray. ka lang ba? Naku, wala na tayong oras. Kailangan na nating makarating sa ospital. Lalabas na si baby. Pero, paano yung aso? Sigurado namang walang may-ari nun. Anong oras na oh? Nasa kalsada pa siya. Malamang ligaw na aso lang yun. Hayaan na lang natin. Wala na tayong magagawa. Dok, kamusta po asawa ko at ang baby namin? Okay lang po ba sila? Relax, Daddy. Everything went well. Congratulations, you have a baby girl. Salamat po. Salamat po, Diyos ko. Sa wakas, tatay na ako. Tatay na ako! Isang mapagpalang gabi sa inyo, Misteri, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Misteryo sa Dilim TV. Matagal ko rin pong iniwasan ang mga ganitong uri ng usapin dahil sa isang matinding trauma na naranasan ko noon. Pero dahil sa isa sa katrabaho ko ang palagi pong nakikinig sa inyong channel, unti-unti po akong nahawa at tila muling nabuhayan ng loob. Ang mga kwentong ibinabahagi rito ay nagbigay po sa akin ng tapang na harapin ang mga multo ng aking nakaraan. Kaya naman mula noon, naging panatiko na ninyo ako at marahil ito na ang tamang pagkakataon upang ibahagi ko naman sa iba ang aking karanasan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Chari at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Limang taon na po kaming kasal ng asawa kong si Dante. Sa loob ng mga taong yun, wala kaming ibang hinangad kundi ang magkaroon ng sariling anak na kukumpleto sa aming maliit na pamilya. Dumating sa punto na halos mawalan na ako ng pag-asa. Bawat buwan na lumilipas na negatibo ang resulta ay unti-unting dumudurog sa aking pagkatao bilang isang babae. Si Dante naman po ay isang mapagmahal na asawa. Tahimik lang siya pero alam kong nangungulila rin siya sa tinig ng isang sanggol sa aming tahanan. Madalas kaming magsimba at mag-alay ng dasal. Umaasang balang araw ay diringgin din ang aming pagsusumamo. Isang araw, habang abala ako sa aking trabaho bilang accountant, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga gamit para sana lumabas at mananghalian na nang biglang umikot ang aking paningin. Matinding pagkahilo ang naramdaman ko at halos mawalan ako ng malay kung hindi lang ako mabilis na naalalayan ng kasamahan ko. Agad akong dinala sa klinik at doon ay nagmungkahi ang aming company nurse na baka gusto kong mag-pregnancy test dahil sa mga sintomas na nakikita niya. Ma'am Chari, kailan ka po huling dinatnan? Matagal na eh. Lagpas isang buwan na. Pero irregular naman talaga yung dalaw ko. Hindi talaga buwan-buwan. Ganun ba? Pero bago kita bigyan ng gamot, kukuhanan muna kita ng pregnancy test ha? Para lang sure tayo. O sige, magbabanyo lang ako.
Matapos akong umihi ay hindi na ako nag-abalang tignan pa ang resulta. Ibinigay ko agad ito sa nurse para mailagay sa record at mabigyan na ako ng gamot. Masama rin talaga ang pakiramdam ko noon, Mystery. Ma'am Chari, ulitin natin yung pregnancy test para lang sigurado. Ha? Bakit pa? Okay na yan. Gusto ko nang uminom ng gamot eh. Pero hindi kita kasi basta-basta mabibigyan ng gamot kung sakaling tama tong resulta na to. Anong ibig mong sabihin? Ma'am Chari, ayaw kita agad paasahin pero alam ko gustong gusto mo to. Kaya nga gusto ko munang makasiguro bago ko sana sabihin sa'yo. Ano? Diretsahin mo na nga po ako. Ano ba yun? Ma'am, 2 linya po yung lumabas sa pregnancy test nyo. Ano? Ibig sabihin, positive? Positive yung lumabas? Ngayon lang nangyari to sa tinagal-tagal. Ma'am, kaya nga po please isa pa para makumpirma na natin at makapag-celebrate na tayo. Laking gulat at iyak ko nang lumabas ang 2 guhit sakit, Mystery. Sa wakas, buntis ako. Sa pagkakataong ito, siguradong sigurado dahil 2 beses naming inulit ang test. Pag-uwi ko ng hapong iyon, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang maliit na supot. Nadatnan ko si Dante sa kusina, nagluluto ng hapunan. Dante, mahal, sandali lang. May kailangan akong ipakita sa'yo. Oh, mahal, ang aga mo yata. Teka, bakit namumula yung mata mo? Umiyak ka ba? Ito tignan mo. Ano to? Teka, pregnancy test to 2 guhit? Chari, 2 guhit to, di ba? Ibig bang sabihin? Oo, tama. Nagbunga na yung paghihintay natin. Buntis ako, mahal. Yes! Salamat, Panginoon! Dininig mo yung dasal namin! Binitawan ni Dante ang sandok at mahigpit akong niyakap. Naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang luha sa aking balikat. Hindi maipaliwanag ang aming tuwa, magkahalong gulat at pasasalamat na tila ba nanalo kami sa loto. Simula noon, ingat na ingat sa akin si Dante dahil sa kagustuhan niyang pangalagaan ng pagbubuntis ko. Mystery, matapos akong manganak, naging napakaliwanag ng aming tahanan simula nang dumating si Baby Chloe. Siya ang sentro ng aming mundo at katuparan ng bawat bulong namin sa langit. Hindi lang din po kami ni Dante ang nagdiwang, Mystery. Maging ang aming mga magulang at mga kapitbahay ay labis din ang tuwa para sa amin. Dahil kailangan ko ring bumalik sa trabaho pagkalipas ng ilang buwan, kinuha namin si Lisa bilang yaya. Habang nakalive pa ako, gusto ko sanang may mabibili na agad kung paano aalagaan si baby. Hindi rin naman po ako gaanong nag-aalala dahil kapag bumalik na ako sa trabaho, dito muna titira ang aking ina. Kumbaga dagdag tulong lamang si Lisa. Sa ngayon, may halos 2 buwan pa akong pahinga. Ako muna ang magpapatuloy sa paggabay sa kanya. Si Lisa po ay 22 taong gulang pa lamang, galing sa Tacloban at inirekomenda ng aming kapitbahay na si Aling Greta. Anak po siya ng kababata nito at inaanak niya si Lisa. Kampante naman kami sa pagkuha rito dahil ayon kay Greta ay mapagkakatiwalaan daw ito. Mystery, mabait po si Lisa. Masipag at higit sa lahat, napakasarap niyang magluto. Bagamat ang usapan ay pag-aalaga lamang kay Chloe, paglilinis at paglalaban ng mga gamit ng bata, madalas po siyang kusang tumutulong sa kusina. Nako Lisa, ang sarap nitong niluto mong ulam. Baka masanay kami sa luto mo Salamat Kuya Dante. Masaya po ako na nagustuhan niyo yung luto ko. Gusto ko lang po talagang makatulong para hindi na kayo mapagod ni Ate Chari. Sobra-sobra na tulong mo, Lisa. Napakalaking ginhawa nito sa amin. Salamat Wala po yun Ate Chari. Hilig ko lang talaga yung pagluluto at pag-aalaga ng bata.
Kaya nga ako yung dapat magpasalamat sa pagtanggap po niyo sa akin kahit hindi niyo ako kilala. Oo siya, sige, kumain na tayo at baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Halika na Lisa, sumabay ka na sa amin. Hindi namin itinuring na iba si Lisa, Misteri. Para na rin namin siyang pamilya. Parang nakababatang kapatid ko. Mahigit 1 buwan na si Baby Chloe noon at ganoon pa rin siya kasipag at kaayos magtrabaho. Lubos ang aming kumpiyansa sa kanya. Isang umaga, lumabas kami ni Lisa upang painitan si Baby Chloe sa sikat ng araw. Habang abala si Lisa sa pagtitimpla at pag-aayos ng gata sa gilid, nakasalubong namin ang ilang kapitbahay na naglalakad-lakad din. Naku, Chari, napakaganda talagang bata nitong si Chloe. Manang-mana sa'yo, napakaamo ng muka. Salamat po, Aling Anita. Mabuti nga sa akin, Mana, at hindi kay Dante. Aba, gwapo naman si Dante, hindi ba? Gwapo naman talaga. May toyo nga lang. Loko ka talaga. Pag uwi niya mamaya, sige ka, isusubong kita. Biro lang po, Mang Nanding. Habang nagtatawanan kami ng mga kapitbahay kong si Aling Anita at Mang Nandeng, napansin ko ang pamangkin ni Aling Anita na si Berna na nagwawali sa tapat ng kanilang bakuran. Hindi ko po maiwasang mapansin na bigla siyang namutla at nag-iba ang anyo. Nakapako ang tingin niya kay Lisa na nooy seryosong nag-aayos ng bote ng gatas. Hindi yun tingin ng paghanga, Misteri. Tila ba may takot o pag-aalala sa kanyang mga mata? Maya-maya, inabot ko kay Lisa si Baby dahil medyo nangangawit na po ako. Hindi namin dinala ang stroller noon dahil mas gusto naming buhatin si Chloe habang pinapaarawan. Habang nakaupo ako sa tapat ng tindahan, palihim na lumapit sa akin si Berna. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit, malamig ang kanyang kamay. Ate Chari, mag-iingat kayo. Bakit, Berna? Anong problema? Yung yaya nyo, yung Lisa, hindi ko gusto yung aura niya. May kakaiba sa kanya, ate. Parang may mali. Basta, mag-ingat kayo lalo na yung bata. Baka naman nagkakamali ka lang, Berna. Mabait naman si Lisa. Galing siya sa Tacloban at kakilala ni Aling Greta. Pero ate, iba yung pakiramdam ko sa kanya eh. Hindi ko rin maintindihan. Basta, bantayan niyo yung anak niyo. Hindi agad ako nakasagot, Misteri. Napatingin ako kay Lisa na nooy nakatalikod at dahan-dahang hinihele si Baby Chloe. Sa gitna ng mainit na sikat ng araw, bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Pag-uwi namin sa bahay, hindi mawala sa isip ko ang babala ni Berna. Habang pinapanood ko si Lisa na mahinahong kinakantahan si Chloe, may napansin akong kakaiba. Misteri, habang kumakanta siya, para bang hindi siya kumukurap. Ang kanyang boses tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Mababa, malamig at parang nakakakilabot. Tulog na, baby, kung mabait. Tulog na, baby, kung maganda. Tulog na, baby. Tulog na, baby. Tulog na, baby, kung... Hindi niya tinapos ang kanta. Bigla siyang lumingon sa akin ng oras na yon. Nagulat ako, Misteri. Nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon at bumalik sa pagiging masiyahin. Ate, tulog na si Chloe. Ihiga ko na siya sa kuna. Tumango na lamang ako. Ngunit sa loob-loob ko, unti-unting nabubuo ang isang matinding kaba. Ilang linggo ang nakalipas,
Nagpatuloy naman ang masayang pagsasama namin sa bahay. Dumating ang ikalawang buwan ni Baby Chloe at kahit kami-kami lang ni na Dante at Lisa, napuno ng tawanan at kasiyahan na ang aming munting salo-salo. Happy 2 months, baby! Happy 2 months, baby! Happy 2 months, happy 2 months! Happy 2 months, baby Chloe! Maligayang kalawang buwan, Baby Chloe. Baby namin. Sana maging kasing cute ka ni Daddy. Oo nga, sana manahin mo yung talino at kapugian ng ama mo. Huwag lang yung pagiging mainitin yung ulo ha. Ako? Mainitin ang ulo? Hindi napakalamig kaya ng ulo ko, sobra. Oo nga giniginawa ko. Sige na, baka pag kinontra pa kita, huminit na naman yung ulo mo Hindi ba Lisa? Mabait naman po si Kuya Dante. Mas mahaba nga lang talaga yung pasensya mo, Ate Chari. O tamo, si Lisa na yung mismong saksi ha. Aba, nagkampihan pa kayong dalawa. Matapos ang aming simple ngunit masayang handaan, nagsimula na kaming magligpit. Dahil gabi na at kailangan ng magpahinga ng bata, pinaubayan na namin kay Lisa ang ibang hugasin. Nauna naman akong pumasok sa kwarto dahil ako na ang magpapatulog kay Chloe. Si Dante naman po ay nagbalot ng kaunting handa at lumabas sandali upang dalhan si nanay na nakatira lamang sa kabilang kanto. Nakahiga ako noon sa kama, katabi si baby. Dahil nandoon lamang ako, hindi ko na siya inilagay sa kanyang kuna. Hinayaan ko na lang siyang nakasiksik sa aking tabi. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagkakatulog, bigla rin akong binalot ng isang kakaibang antok. Mabigat, napakabigat na para bang may humihila sa aking mga talukap. Hindi ko na namalayang tuluyan na rin pala akong nakatulog. Makalipas ang ilang sandali, bigla akong napadilat. Ang una kong ginawa ay kapain ang aking tabi. Pero misteri, wala na si Baby Chloe. Chloe? Baby? Tumingin ako sa ilalim ng kama. Baka nahulog siya. Ngunit wala. Wala rin ang kanyang kumot. Mabilis akong lumabas ng kwarto, halos madapa sa pagmamadali patungo sa kusina. Lisa! Lisa! Nasaan ang bata? Bakit mo kinuha si Chloe? Lumabas si Lisa mula sa lababo. Basang-basa pa ang kanyang mga kamay, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Po, bakit ate? Hindi ko po kinuha yung bata. Nandito lang po ako sa kusina, naguhugas ng mga pinagkainan natin. Anong hindi? Bakit wala siya sa kwarto? Wala siya sa tabi ko, Lisa. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Nasaan na yung anak ko? Ate, hindi ko po talaga alam. Kanina pa po ako nandito. Akala ko nga po natutulog na kayong dalawa sa loob. Sa sandaling yon, misteri, binalot ako ng isang matinding takot. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Napakatahimik. Ang pintuan ay nananatiling nakalak mula sa loob. Habang nagkakagulo kami ni Lisa, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka sa itsura naming dalawa. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Mahal, bakit ka umiiyak? Mahal, si baby nawawala. Katabi ko lang siya kanini. Pero pagising ko, wala na siya. Napakunot naman ang noo ni Dante. Hindi siya nagpapanik. Sa halip, itinuro niya ang sala na nasa likuran niya lamang. Anong nawawala? Mahal, nandoon yung bata sa duyan, mahimbing na natutulog. Nadaanan ko sa sala bago ako pumasok dito. Mabilis kaming humangos papunta sa sala. At doon nga, dahan-dahang umuugoy ang duyan at nakahiga ng mahimbing si Chloe. Balot na balot ng kanyang kumot, mahimbing na natutulog. Napahawak naman ako sa aking dibdib. Misteri, hindi talaga ako pwedeng magkamali. Iniwan ko siyang nakahiga sa gitna ng kama at hinarangan ko pa nga ng mga unan. Ate Chari, baka po dahil sa sobrang pagod at antok nyo, nakalimutan nyo lang po na nailabas nyo pala siya dito sa sala.
Minsan po talaga pag sobrang puyat, nagagawa nating kumilos ng hindi natin namamalayan. Hindi Lisa, sigurado ako. Katabi ko siya bago ako maidlip. Dumiretso pa nga kami sa kwarto at hindi na ako lumabas. Mahal, baka tama si Lisa. Baka na-overwhelm ka lang sa handaan kanina. Pagod na pagod ka, di ba? Ang mahalaga, ligtas ang bata. Kaya halika na, magpahinga na rin tayo. Gusto kong maniwala sa kanilang dalawa. Pero nang lumingon ako kay Lisa, hindi ko maiwasang magduda. Kaming dalawa lang ang nandoon, Misteri. At malinaw na malinaw sa isip ko ang lahat ng mga nangyari. Isang hapon, kumatok si Berna sa aming tahanan. May dala siyang isang kumpol ng sariwang dahon ng malunggay. Inutusan daw siya ni Aling Anita na ibigay iyon sa akin upang mas lumakas ang aking gatas at bumuti ang aking pangangatawan. Habang hinihimay ko ang mga dahon sa aming beranda, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan ni Berna. Ikinuwento niya na kamakailan lamang ay pumanaw ang kanyang ina, kaya minabuti niyang lumawas muna rito upang manirahan kina Tia Anita, ang malayong pinsan ng kanyang ama na matagal na ring pumanaw. Nangangailangan daw ng katuwang si Aling Anita sa pag-aalaga ng mga baboy at manok niya at bilang kapalit, siya raw ay pag-aaralin nito. Habang seryoso kaming nag-uusap, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Lisa. Diretso ang kanyang tingin kay Baby Chloe na nooy tahimik na nakahilig sa aking balikat. Ate, tapos na po ako sa gawain ko. Akin na po muna si Chloe. Dadalin ko na siya sa loob para mapatulog ng maayos. Napansin ko ang bahagyang pag-iling ni Berna. Isang babalang mabilis ngunit malinaw. Kasabay noon, biglang umingit si Chloe at nagpakawala ng isang matinding iyak. Hindi yun karaniwang iyak ng gutom. Tila ba may nakita siyang lubhang kinatatakutan. Pumipiglas ang bata para bang ayaw magpabuhat. Elisa, mamaya na lang siguro. Ayaw pa niyang magpabuhat eh. Baka lalo siyang magwala kapag inilayo ko. Ako na muna dito. Magpahinga ka na muna. Hindi ko alam, Misteri, pero pakiramdam ko. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Lisa bago siya tumalikod at bumalik sa loob. Nanatili naman ang tingin ni Berna sa kanyang likuran hanggang sa tuluyang magsara ang pinto. Hindi na siya muling kumibo. Ngunit ang katahimikan niya ay lalo pang nagpabigat sa aking dibdib. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, nabulabog ang aming gabi sa isang malakas na kaguluhan sa labas. Nagmadali kaming lumabas ni Dante at doon nakita namin si Berna na nakalugpasay sa lupa sa kanilang bakuran. Humahagulgol ito habang nakatitig sa kulungan ng mga alaga. Tia, nakita ko na lang napatay na yung dalawang baboy natin. Ang mga kaawawang alaga ko. Basta-basta na lang pinaslang. Sino gumawa nito? Wala ka bang nakita? Parang isang nilalang eh. Mahaba yung buhok. Ang bilis-bilis kumilo sa dilim. Palabas po ako kaya nabulabog ko ito habang kumakain sa mga baboy natin. Bigla na lang tumakbo palayo. Diyos mio, hindi na tayo ligtas. Narinig ko na yung ganyang kwento sa probinsya namin eh. Malas ang dala ng mga yan. Bukod sa namemerwisyo at kumakain ng mga alagang hayop eh. Delikado tayo, ang mga taong tulad natin sa kanila. Ano? Huwag mong sabihing aswang ang tinutukoy mo, Anita. Sana mali ako, Mang Nandeng, pero sakaling tama ako, nanganganib tayong lahat. Oo, at baka hindi natin alam. Isa na sa nakapaligid sa atin ang aswang na iyon, nagtatago sa likod ng maamong muka. Misteri, habang pabalik ako sa aming kwarto, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa sa tindi ng kaba. Bawat salitang binitiwan ni Mang Nandeng ay tila mga palasong tumatama sa aking hinala. Misteri, si Lisa. Si Lisa lamang ang bago sa aming lugar.
Siya lamang ang dayong galing sa malayo, ang tanging walang malinaw na pinagmulan. Pumasok ako sa kwarto at napaisip, paano kung nasa loob lang pala ng aming bubungan ang sinasabi nilang aswang? Paano kung ang kinatatakutan ng buong barangay ay kasama na namin sa loob ng aming tahanan? Napatingin ako kay Dante na mahimbing muling nakatulog. Pero ako, nanatiling dilat na dilat at gising na gising. Sa bawat kaluskos ng hangin sa labas at sa bawat mahinang hakbang na naririnig ko mula sa labas, may tanong na namuo sa utak ko. Paano ko masisiguro kung tao o halimaw ang nag-aalaga sa anak ko? Hindi na ako pinatulog ng aking mga hinala misteri. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko si Dante ng masinsinan. Kahit nag-aalinlangan siya dahil wala kaming matibay na ebidensya, pumayag siyang paalisin namin si Lisa para sa ikapapanatag ng aking loob. Tapos ng hapunan, tinawag namin si Lisa sa sala upang kausapin. Lisa, pasensya ka na ha, pero napagdesisyon na namin na hindi na muna ituloy yung serbisyo mo. Maayos naman yung trabaho mo, pero gusto ko sanang ako na muna ulit yung mag-alaga kay Chloe. Po, may nagawa po ba akong mali, Ate Chari? Sabihin niyo po, itatama ko agad. Wala namang problema sa trabaho mo eh. Pero kasi diba, alam mo naman na dito rin titira si nanay. Baka hindi na rin namin kailanganin ng katulong sa pag-aalaga kay baby. Sige po, ate, kuya, kung yan po yung gusto niyo. Nakakalungkot lang po kasi napamahal na sa akin si baby Chloe. Pero okay lang po, mag-aayos lang po ako ng gamit ko. Aalis na lang po ako bukas ng umaga. Tahimik siyang pumasok pabalik sa kanyang kwarto at nakaramdam ako ng kaunting kurot sa puso, aaminin ko, misteri. Pero mas nananaig kasi yung takot. 9:00 ng gabi. Saglit lang akong pumasok sa banyo para maligo. Iniwan ko si Chloe sa kanyang kuna sa loob ng aming kwarto, habang si Dante naman ay abalang gumagawa ng trabaho sa kanyang laptop na nakapwesto sa aming sala. Paglabas ko ng banyo, sinalubong ako ng katahimikan at tila ba huminto ang aking mundo. Wala sa kanyang kuna ang anak ko. Chloe, nasaan ang baby ko? Dali-dali akong pumunta sa sala at tinignan ko agad kung buhat ni Dante si baby Chloe. Pero hindi. Napatingin siya sa akin at nagtanong kung bakit, pero hindi ko siya pinakinggan. Dumiretso agad ako sa kwarto katabi ng kusina kung saan natutulog si Lisa at agad kong binuksan ang kanyang pinto. Pero misteri, wala doon si Lisa at wala rin si baby Chloe. Iniwan niya ang lahat ng kanyang gamit, maging ang kanyang maleta. Pero isa lang ang nasa isip ko noon. Nakuha niya ang anak ko. Misteri, halos mahimatay ako sa takot. Nangangatog ang buong katawan ko habang tinatawag si Dante. Mahal, ano bang nangyayari? Si Chloe, nawawala siya. Hinanap ko na siya kung saan-saan, pero hindi ko siya makita. Ano? Ano nangyari yun? Kanina pa ako nandito sa sala eh. Wala akong napapansin na pumasok na ibang tao. Di ko rin alam kung paano nagawa yun ni Lisa, pero tinakas na yung anak natin. Hindi ako makakapayag na kunin niya yung anak ko. Halika, puntahan natin siya. Baka nandun siya kay Aling Greta. Dali-dali kaming sumugod sa bahay ni Aling Greta, ang tiyahin ni Lisa. Aling Greta, nasaan yung pamangkin niyo? Nasaan si Lisa? Oh, Dante, Chari, bakit niyo hinahanap si Lisa? Hindi ba't nagtatrabaho siya sa inyo at doon siya nakatira? Aling Greta, kinuha niya po yung anak namin. Kinuha niya si Chloe. Malamang gumaganti siya kasi tinanggal ko siya sa trabaho kanina. Diyos ko, hindi ko magawang paniwalaan yan. Napakabuting bata ni Lisa. Hindi na yan magagawa. Pero nagawa niya na, Aling Greta. Walang ibang gagawa nun kundi siya lang. Mahal, mabuti pa.
Hanapin natin siya. Baka hindi pa siya nakakalayo. Sa gitna ng kadiliman, hinanap namin si Lisa. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa utak ng asawa ko, Misteri, pero bigla na lang siyang nagbitbit ng isang buntot page. Habang ako naman walang tigil sa pagdarasal, inuyod namin ang masukal na bahagi ng aming lugar hanggang sa marating namin ang isang abandonadong bahay na halos lamunin na ng mga baging. Hindi na sana kami papasok, pero bigla naming narinig ang isang mahinang iyak, parang iyak ng isang sanggol. Sinundan namin ang tunog hanggang sa loob at doon sa gitna ng sira-sirang sala, nakita namin ang isang nilalang na nakatalikod. Mahaba ang kanyang buhok, may matutulis na sungay at isang buntot na tila kumakawag-kawag sa sahig. Lisa, pakawalan mo yung anak ko. Wala siyang malay sa anumang galit mo. Ibalik mo siya sa amin. Dahil sa pagtawag ni Dante, dahan-dahang humarap ang nilalang. Misteri, hindi na ito mukhang tao. Ang mukha nito ay parang hayop na may matatalas ng ngipin. At doon ko lang napagtanto na tama ang desisyon ng asawa kong dalhin ang buntot page. Buhay ang kinuha nyo, kaya buhay din ang kapalit. Anong sinasabi mo? Wala kaming kinuha sa'yo. Ibalik mo ang anak ko! Pero tumawa lang ang nilalang, isang tawang nakakapangilabot. Bigla siyang sumugod kay Dante. Mabuti na lamang ay nahagupit siya ni Dante ng buntot page. Pero bago siya tumalon palayo, nakalmot pa niya si Dante sa braso, dahilan para dumugo ito. Tumakbo kami papunta sa kusina ng abandonadong bahay at doon nagtago sa ilalim ng lababo. Nang maya-maya, may nahawakan akong malamig at malagkit. Pagsilip ko, halos bumaligtad ang sikmura ko sa aking nakita. Dante! Dante! Tingnan mo! Misteri, sa ilalim ng lababo, nakabulagta ang duguan at wala ng buhay na katawan ni Lisa. Ang kanyang mga mata ay dilat pa sa sobrang takot. At doon ko napagtanto na nagkamali kami. Nagkamali ako, Misteri. Hindi pala si Lisa ang may kagagawan nito. Isa pala siya sa naging biktima. Marahil ay sinubukan niyang iligtas si Chloe, kaya siya pinaslang. Lisa, patawarin mo kami. Nagkamali kami sa'yo. Sa pagkakataong yun, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit ko ba siya pinagbintangan. Pero bago pa matapos ang paghinagpis ko, nakarinig kami ng mabibigat na yabag na papalapit sa kusina. Malamang alam na ng nilalang na nandun kami. Akala nyo ba mababait kayo? Akala nyo banal kayo? Pero makasalanan kayo. Masahol pa kayo sa tulad namin! Sino ka ba? Ano bang atraso namin sa'yo? Ano ba ginawa naming kasalanan sa'yo? Ano? Hindi nyo pa rin maalala? O sige, ipapaalala ko. Noong gabing itatakbo mo ang asawa mo sa ospital, hindi ba't may napatay kayo? Akala nyo ba walang saysay ang buhay nun? Bakit? Mas mahalaga ba ang anak nyo kaysa sa buhay ng iba? Akala nyo walang nakakita sa inyo? Dito nagbalik sa isip ko ang hating gabi ng aking panganganak, Misteri. Sa tindi ng kaba at bilis ng takbo ni Dante patungong ospital, may nasagasaan nga kaming isang aso sa gitna ng daan. Narinig ko ang huling ungol nito pero hindi na namin ito nagawang iligtas. Hindi namin sinasadya yun. At kung sino ka man, hindi sapat na dahilan yon para pumatay ka ng inosenteng dalaga at kumuha ng sanggol. Walang kasalanan yung anak ko at walang kasalanan sa'yo si Lisa. Kung may galit ka dahil sa nagawa namin sa aso mo, ako na lang yung kunin mo.
Pero maniwala ka man sa hindi. Nung gabing yun, gusto naming balikan yung aso mo. Pero wala na kaming panahon dahil hirap na ako sa kalagayan ko. Hindi namin ginusto yun. Sa wakas, naalala mo rin ang kasalanan nyo. Nakakatawa kayo. Simpleng aso lang ba ang tingin nyo doon? Pues, nagkakamali kayo. Ina ko ang nawala. Ina ko ang pinatay nyo. Kaya anak nyo naman ngayon ang kukunin ko. Misteri, napanganga kami at hindi makapaniwala. Ang asong yun ay hindi pala ordinaryong hayop. Isa ring aswang na nasaan yung aso. Isang dugo, isang buhay, ang singil ng kadiliman sa isang pagkakamaling hindi namin sinasadya. Sa gitna ng tensyon, biglang sumulupot ang aswang mula sa kadiliman ng kusina. Pero handa si Dante. Sa isang iglap, buong lakas niyang naihampas ang buntot pagi sa katawan ng nilalang. Napaluhod ang aswang sa tindi ng hapde. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Dante at isang malakas na sipa ang napatihaya sa kanya sa sahig. Ngunit nang lalapitan na siya ni Dante para igapos, nagpumiglas ang nilalang at buong lakas na itinulak si Dante. Tumalsik ang asawa ko sa isang sulok at nawala ng malay. Sa pagkakataong yun, mabilis kong kinuha si Chloe. Nanginginig ang buong katawan ko habang yakap-yakap ang aking anak. Hirap nang makatayo ang aswang pero pilit pa rin itong bumabangon at unti-unting lumalakad papalapit sa akin. Bigla ko namang naalala ang suot kong kwintas, isang sagradong krus. Hinablot ko ito at buong lakas na inihagis sa kanya. Tumama ang krus sa kanyang balikat. Umusok ang balat nito at umalingaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na tili ng sakit. Habang namimilipit ang nilalang, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang mahabang buhok ay umikli. Ang sungay ay unti-unting nawala at ang kanyang muka ay dahan-dahang naging pamilyar. Berna? Ikaw yung aswang? Hindi siya sumagot, Misteri, pero nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata na parang nag-aapoy, puno ng puot at paghihigante. Berna, hindi ko akalain na ikaw pala yung aswang. Pero gusto ko lang malaman mo. Patawad kung napaslang namin yung nanay mo. Pero maniwala ka. Walang may gusto sa nangyari. Nagmamakaawa ako. Maawa ka sa anak ko. Wala siyang kamalay-malay rito. Pero sige, kung kailangan mo ng kabayaran, kusa akong sasama sa'yo. Patayin mo na lang ako kung yan ang ikakatahimik ng loob mo. Pero ipangako mo, huwag mong sasaktan yung mag-ama ko. Dahan-dahang inilapag ko ang anak ko malapit sa walang malay na si Dante. Bumalik ako sa pagkakaluhod sa harap ni Berna. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang malalamig niyang kuko na lalaslas sa aking leeg. Handa na akong mamatay para sa pamilya ko. Ngunit sa halip na talim ng kuko, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Halos mabali ang leeg ko sa tindi ng impact. Napadilat ako sa gulat. Nakatayo si Berna sa harap ko. Lumuluha din ang mga mata ng aswang. Alam ko ang pakiramdam ng walang ina. Maswerte ka dahil kinapitan ako ng awa. Hindi sa inyo, kundi sa batang yan. Sa isang kisap mata, muling nagbago ang kanyang anyo. Naging isang itim na aso at mabilis na tumakbo palabas ng abandonadong bahay hanggang sa lamunin na siya ng kadiliman. Agad kong binuhat si baby Chloe at ginising si Dante. Nang magkamalay siya, dali-dali kaming lumabas sa nakakatakot na lugar na iyon.
Umuwi kami at may mabigat na dibdib na inihayag ang masaklap na sinapit ni Lisa. Iyak nang iyak si Aling Greta. Halos gumuho ang mundo niya nang makita ang bangkay ng kanyang inaanak. Naniwala siyang aswang ang may gawa dahil sa tindi ng pinsala sa katawan ng dalaga. Habang si Aling Anita naman ay napaluhod sa paghingi ng tawad sa amin. Wala raw siyang kaalam-alam na ang napangasawa ng kanyang pinsan ay may lahing aswang at naisalin ito kay Berna. Lumipas ang mga araw, ngunit ang sugat ng nakaraan ay nananatili. Nawala ang takot sa aming lugar, pero hindi mawala ang multo ng pagsisisi sa aming mga puso. Ang buhay ni Lisa ay naging kapalit ng aming kaligtasan, isang pagkakamaling habang buhay naming dadalhin. Misteri, hanggang ngayon, tuwing sasapit ang gabi at makakarinig ako ng tahol ng aso sa labas, hindi ko maiwasang mangilabot. Naaalala ko pa rin yung gabing yun, ang gabi ng paniningil. Marahil ay tama nga si Berna. Hindi lahat ng nakasuot ng maamong muka ay banal at hindi lahat ng nilalang sa dilim ay walang puso. Minsan, ang tunay na kababalagan ay hindi ang aswang na nagtatago sa dilim, kundi ang mga lihim na dala-dala natin na pilit nating tinatakasan. Op! Akala nyo tapos na, no? Nako, huwag muna kayong aalis kasi may shoutout pa tayo. Sa mga bagong nakikinig, ako po si Misteri, ang inyong narrator sa Misteryo sa Dilim TV. Mula ngayong taon, sisikapin po nating mag-shoutout sa bawat video at babasahin natin yung ilan sa mga komento mula sa nakaraang kwento. Sana matuloy-tuloy po natin ito bilang pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. So simulan na po natin. Unahin na po natin si Sir Robin Ganay. Ang sabi niya sa kanyang comment, kapupulutan daw ng aral ang kwento. Tunay na nakakataba po ng puso yung ganitong mensahe. Hello din po kay Sir Emil. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Present po kayo lagi at saludo kami sa inyo. Magandang gabi naman po kay Ma'am Zen Komaki. Ang sabi ni Ma'am, ang ganda po ng story Ma'am Terry at Happy New Year sa lahat. Happy New Year din po sa inyo dyan sa Japan. Hello din po kay Ma'am Lorelai Atare. Ang sabi niya, nako Miss Terry, tuwang-tuwa yung anak ko na shoutout mo daw ako. Maraming salamat kasi nadamay pa yung anak niyo sa pakikinig ng kwento natin. Salamat po dahil pinakikinggan ng buong pamilya niyo yung Misteryo sa Dilim TV. Hello din po kay Messi Programmer. Ayon sa kanya, ito yung magagandang mga kwento, hindi yung panaylabanan ng mga aswang. Maraming salamat po. Alam nyo, fan din naman ako ng mga labanan ng aswang, labanan ng mangkukulam. Pero dito po kasi sa channel, iba't ibang klaseng mga kwento po talaga yung mga binabasa namin. Next naman po ay si Ma'am Ganda. Hello po Ma'am Richelle Sonyo. Ang sabi niya, hello Miss Terry, magandang gabi at Happy New Year po. Wow, thanks for another story. Thank you din po sa inyong suporta. Isang mainit na shoutout din po para kay Ma'am Annalisa Malatbalat. Ang sabi niya, all the best this new year. Greetings mula pa sa Australia. Ramdam na ramdam po namin yung suporta kahit saan man kayo naroroon. God bless po sa inyo at mag-iingat kayo palagi. Hello din po kay Sir Chan Lee Wong. Maraming salamat sa napakagandang mensahe tungkol sa mga kwentong may aral at leksyon sa pang-araw-araw na buhay. Yan po talaga yung puso ng Misteryo sa Dilim TV. At syempre, shoutout din po kay Ma'am Christina Navarro at sa lahat ng bumati ng Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong lahat. So kung nagustuhan nyo yung kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Misteryo sa Dilim TV. Maging bahagi rin ng ating lumalaking pamilya ng mga kamisteryo. I-follow nyo rin po ang ating Facebook at TikTok pages na Misteryo sa Dilim TV. At kung mayroon kayong sariling kwento, i-comment nyo lang sa ibaba o i-message kami sa aming Facebook page o email dahil baka ang kwento mo na ang susunod nating isalaysay. Muli, ako po si Misteri at kita-kits tayo sa next video.